Hello again, class! Ngayong tapos na tayo sa leadership theories, apply naman natin ito sa actual setting. Welcome sa ating discussion para sa Chapter 9, The School Head in School-Based Management, o mas kilala bilang SBM. Dito natin makikita kung paano ba talaga nagpapatakbo ng isang school sa totoong buhay. Ano nga ba ang SBM? Sa slide na ito, makikita natin na ang school-based management ay isang decentralized management initiative. Ibig sabihin, ang desisyon ay hindi na lang nakadepende sa mga opisina sa itaas. Ito ay isang strategy para mas mapabuti ang edukasyon. Inililipat ang authority sa paggawa ng desisyon mula sa DepEd Central, Regional at Division Offices papunta na mismo sa mga individual schools. Kasama rito ang input mula sa teachers, parents, at pati na rin sa mga estudyante. Ang SBM ay nakaangkla sa Principle of Subsidiarity. Naniniwala tayo na ang mga tao sa lowest level, ito yung mga taong mismong nasa school, ang mas nakakaalam ng kanilang mga problema. Dahil sila ang nakakakita ng sitwasyon araw-araw, sila rin ang nasa best position para gawan ito ng solusyon. Bakit ba natin ginagawa ang SBM? Una, pinapayagan nito ang mga competent individuals sa school na mag-decide para sa ikabubuti ng learning. Binibigyan din ito ang buong school community ng boses sa mga key decisions at ginagawang malinaw kung sino ang accountable sa bawat decision. Bukod doon, ang SBM ay nagbubunga ng mas malikhaing programs at mas realistic na budgeting. Dahil alam ng mga magulang at guro ang totoong kalagayan ng school budget, mas nagiging maingat at tama ang paggastos. Higit sa lahat, tininurture nito ang moral at leadership sa lahat ng levels. Hindi lang ito basta-basta na imbento. Ang legal basis nito ay ang Republic Act 9155 o ang Governance of Basic Education Act of 2001. Dito, malinaw na sinasabi na ang school head ay hindi lang administrative leader, kundi isang instructional leader din na may authority, responsibility, at accountability. Ano ba ang mga specific na tungkulin nito? Kabilang dito ang pagbuo ng vision at mission ng school, pag-create ng conducive learning environment, at ang pag-lead ng mga teachers at pag-manage ng inyong personnel. Dugtong pa rito, ang school head din ang nag-o-organize ng curriculum, nag-a-approve ng class programs, at naniniguro na ang physical facilities at community partnerships ay maayos at tumatakbo ng tama para sa mga bata. Isa sa pinakasensitibong bahagi ay ang fund management. Bilang school head, kailangan mong mag-manage ng resources ng maayos. Dapat kang maging model ng transparency, lalo na sa pagtanggap ng mga donations, gifts, at grants para sa school. Kasunod ng pag-manage ng pera ay ang accountability. Lahat ng donations at pondo ay dapat i-report sa tamang opisina. Ang pagiging bukas at tapat sa financial management ang pundasyon ng tiwala ng inyong buong school community. Para maging effective ang isang school, ang mga magagandang practices ay dapat maging bahagi na ng school culture. Ang SBM ang nagsisilbing mechanism para masiguradong may continuous quality improvement at ang isang school ay lalong gagaling sa paglipas ng panahon. Paano natin sinusukat ang galing ng SBM? Mayroon tayong PA-SBE. Ito ay isang process ng self-evaluation at peer review. Tinitingnan dito kung ang quality standards ba ay nai-implement at kung talagang nag-i-improve ang performance o learner outcomes ng ating mga estudyante. Nahahati sa 3 levels ang SBM practice. Una ay ang Level 1, Developing, kung saan nagsisimula pa lang ang structures. Pangalawa, Level 2, Maturing, kung saan maayos na ang pamamalakad. At ang huli ay ang Level 3, Advanced, kung saan ang school ay isa ng model ng best practices. Bilang pagtatapos, tandaan natin na kailangang balanse ang 2 factors. Una ay ang human factors gaya ng dedikasyon ng tao at pangalawa ang non-human factors gaya ng budget at facilities. Kapag maayos ang 2 ito, siguradong magiging matagumpay ang inyong SBM.
Diyan nagtatapos ang ating lesson sa Chapter 9. Sana ay naging malinaw sa inyo ang papel ng school head sa SBM. Maraming salamat sa inyong pakikinig at huwag kalimutang i-review ang ating mga napag-usapan. Keep safe, class!